Hallelujah. Ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lupon, purihin ang manununod. Alleluia. Alleluia. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Martes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kahapon, Lunes, narinig natin ang pahayag ng Ebanghelyo mula kay San Mateo, kung saan nakita nitong mga babae sa Jesus at sila'y binigyan ng isang misyon na pumunta sa mga alagad at doon ay sinabi na makikipagkita si Jesus sa kanyang mga alagad doon sa Galilea. Ngayon naman, ang narinig nating kwento o pahayag na mabuting balita ay mula kay San Juan. Dito ay parang mas madrama, yung kwento na nakatuon kay Maria Magdalena na siya ay nananatili pa doon sa libingan matapos na, kung susundan natin yung kwento, nakita ni Maria Magdalena na wala na yung bato, kaya't dali-dali pumunta siya doon sa mga alagad kay Pedro at Juan at muli bumalik sa libingan at nung wala na marahil yung dalawa, siya na lang naiwan dahil nga inaakala niya na ninakaw ang bangkay o ang katawan ni Jesus. Pero dito ay mismong si Jesus na ang nagpakita sa kanya. Pero sa umpisa, hindi niya makita kung kaya tinanong ni Jesus kung bakit siya umiiyak. At matapos na mapaliwanagan, ay nakilala na ni Maria Magdalena, kung sino yung nagsasalita at yun ay si Jesus. Matapos noon, binigay na ulit ang misyon ni Maria na pumunta sa mga alagad at ang kanya pong ipinahayag na pananampalataya na nawa ay atin din pong maipahayag. Sinabi ni Maria Magdalena,
nakita ko ang Panginoon. Kaya yung tanong nga sa atin, no? Nasaan na ba tayo ng punto ng ating buhay ngayon? Yung estado ng buhay natin. Kung sa pagdiriwang natin, no, itong nakalipas na linggo, nakita ba natin ang Panginoon? O wala pa rin? At nandoon pa rin tayo sa pakiramdam o sa estado na namatayan kasi tayo, nasaktan kasi tayo, nabigo kasi tayo, kaya hindi pa tayo makaalis-alis doon sa libingan. Hindi ko alam kung gusto ba natin pumasok o doon lang tayo sa labas. Kapag nawawalan tayo ng mahal sa buhay, namamatayan tayo, o kaya naman yung inaasahan natin, kapag nawawala ito, para bang pakiramdam natin, umihinto na ang mundo natin. Pakiramdam natin, parang hindi lang yung namatay, yung nawalan ng buhay, pati yung buhay, wala rin buhay. Pero muli, yung hamon ng muling pagkabuhay ni Kristo, hindi tayo dapat doon sa libingan. Hindi yon ang lugar natin, kundi may misyon tayo na dapat nating ipagpatuloy na sinimulan ni Jesus, ipagpapatuloy natin hanggang sa abot ng ating makakaya. Kaya itong si Maria Magdalena, unang nagpahayag na nakita niya ang Panginoon at nawa tayo rin makita natin ang Panginoon at masabi din natin sa mga tao. Mahirap po kasi kung mahirap yung tayo ang nagpapahayag pero tayo mismo ay walang buhay. Mahirap ipahayag yung pananampalataya natin. Si Kristo ang nabuhay kung ang ating pananampalataya ay naiiwan sa pagkamatay. Naiwan lang doon sa pagkabigo. Tandaan natin lagi, hindi dito nagtatapos, kundi meron pang kailangan ipagpatuloy na buhay. Hindi ikaw ang namatay. Kung tutusin, lahat ng namatay, sumakabilang buhay na doon sa kabila. So ngayon tayo, sana po mas tingnan natin, no? Mas maging masigla nawa tayo, mas maging masaya nawa tayo kasi yun ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi lulugo-lugo, hindi lalamya-lamya at lalong-lalong hindi namumuhay sa kalungkutan. Kundi nagpapatuloy mabuhay, nagpapatuloy isabuhay ang ating pananampalataya. Amen?